Hi guys! Welcome to another vlog. Okay, so for today's vlog guys is re-reviewin natin tong sasakyan. Itong sasakyan ko pala is Toyota Vios XE CVT 2021. Bale, ano na po siya ngayon? 4 years and 7 months to be exact. 5 months na lang at fully paid na tong Toyota Vios. So, re-reviewin natin kung anong status itong Vios ko, kung okay pa ba, magkano ilan yung odometer, kumusta yung performance, ganun. So without further ado, let's go! To give you background dito sa sasakyan ko, kinuha ko tong Vios XE CVT nung 2021. So pandemic era siya guys. So bali ang down payment ko dun is 200,000 pesos. Tapos ang monthly ko is 13,294. Bale 13,300 na lang nilalagay ko sa sa bangko. Ano pala guys yung bank financing ko is China Bank Savings kasi dun ako may savings guys. So yan, as you can see, bagong-bago pa at saka may mga minor scratches lang diyan. Wala masyadong major damage tong Toyota Vios ko. So start tayo dito sa mga scratches guys. So dito meron onting damage kasi nung umakyat kami ng Baguio, natalsikan ata ng bato to yan. Tapos dito sa ilalim, ito talaga prone to sa mga gasgas kasi dun sa umuwi kami ng Ilocos, hindi ko napansin, mababa pala yun. Tapos ayan, sumayad yung bumper dyan sa harap. Yan. Yan. Tapos ang PMS pala nito is nakaano na ako, mga more than 5 PMS sa 4 na taon nitong Toyota Vios ko. Itong stock tire ko is 14 lang guys. So yan is lang, hubcap lang yan kasi wala pa akong pambili ng guys, ng mags and tires. So yung tires na is according to PMS ko is makapal pa yung gulong niya guys. Pero ang dito is pinagpalit nila yung gulong, pero makapal pa guys. So papakita ko lang sa inyo. Yan yung harap, tapos yan yung likod. Yan, pakita ko pa sa inyo guys yung nito, yung mga minor scratches niya. Dito sa likod may onting lang dito, as you can see. So binangga ako ng e-bike guys dito sa Cavite. Tapos ito din, konti lang gasgas, may naatrasan ako dati. So yan, ano pa binago ko dito? Bali ang binago ko pala dito guys is ito siya, yung tint niya dito sa harap. So masyado nang madilim, di ba? So yung tint niya kasi sa harap guys is lang, 1/4 lang, hanggang dito lang. So nung summer kasi sobrang init siya. So we have decided na palagyan ng tint. Yan, medium dark pala yan guys. Tapos yan, pinatint ko siya. Tapos dyan sa likod tsaka side, bali ang pinatint ko lang is windshield lang. Dito sa likod tsaka gilid, stock pa lang yan guys. Pero baka pag natapos ko tong bayaran tong kotseng to, papa full ko siya tint. Pero lang, balak ko lang is medium din nyo sa gilid tsaka likod. Kasi kapag kapag dark, super dark na tint, hindi ko nakita yung kalsada. Kasi sa medium is medyo madilim na sa gabi. Pero okay naman, manageable naman, nakikita ko pa rin naman yung daan. Ayan. Tapos anong pang binago ko dito? Tapos yan, as mentioned kanina, pinalitan ko yung hubcap dati yan. Tapos pinalitan ko lang ng hubcap na bago. Yan. Tapos ito pa lang Toyota Vios guys, nung to, wala originally walang fog lights to. So pinalagyan ko din para mas pogi siya. Ayan. Tapos dito lagyan ko din ng TRD Sports. Tapos ang antena kasi nito is guys is yung
traditional antenna, pero ang nilagay ko dito is yung fin antenna. May nabibili siya Shopee. So lahat ng mga binago ko dito, ilalagay ko sa ano, itatag ko yung products na pinagbilhan ko sa Shopee. Yan guys. So poging-pogi pa, 'di ba? So kung ibebenta ko 'tong 5 years guys, kapag natapos ko na 'tong bayaran, pa-comment naman kung magkano pa yung value nito. Yan. Tapos dito naman sa makina, pakita ko lang. Medyo madumi lang. So ang pinalitan ko dito guys is yung filter dito. Kasi as suggested by ano, sa pinagpa-PMSan ko, madumi na daw. Tapos yung sa aircon filter doon sa loob, pinalitan ko na din. Kasi madumi na din daw. Bali sa Shopee ko lang siya binili. Itatag ko yung products dito sa video. Sa Shopee ko lang binili. Kasi kapag sa kasa or sa labas ka bibili, medyo mas mahal siya. Yan. Tapos yung battery pala nito guys is ano pa, according sa PMS ko, nasa 67% pa. So malayo pa. Papalitan. Considering na 4 years and 7 months na tong kotse ha. Tapos yung coolant ko guys pala is every time na PMS ako is pinapatop up ko siya. Tapos yan, hindi ko napapakita ko sa inyo to. Always nag-change oil para para maganda yung performance ng Vios. Bale, ganito dito sa loob guys. Wala pa naman akong masyadong binabago dito. At saka yan, yung odometer pala nito guys is 23,626. Yung steering wheel is kinoveran ko siya ng ganito. Para ano kasi, ang pawising kasi tong kamay ko guys, kapag wala tong LED, pag wala tong steering cover is dumudulas yung kamay ko. So as you can see, nagbabakbak na din. Yan, yung QCY na F11 binili ko, pinalagyan ko to guys. Yan. So as you can see, maganda to kasi kita sa likod at saka dito sa harap. So di ko na pinalagyan yung video camera dito sa antawag dito sa loob kasi hindi naman kailangan. So bumili pala ako ng USB na ganito. Yan. Para i-connect dito sa cellphone. Bale to siya, para hindi na ako magna-navigate dito sa may cellphone kasi nahihirapan ako. So ito siya, meron siyang yan, phone messages, now playing, Toyota calendar settings, Google Maps, tsaka Teams. Tapos ang importante dito is Waze. Hindi ko naman ginagamit yung mga iba kasi basta ang importante kasi dito is yung music para magising-gising, tapos yung Google Maps tsaka Waze. So ang price dito is 628 guys sa Shopee. Tapos ito yung loob niya, wala naman bago. So ganun pa rin naman. Bale lang siya guys, hindi pa siya naka leather seat. Bale nilagyan ko lang siya ng car cover. Actually to guys, kasama sa previous sa Toyota nung kinuha ko tong sasakyan guys. Bale yung performance pala niya guys is solid kasi nagbatangas kami sa Nasugbu, tapos kami nagbagyo, tapos nag-Ilocos na din. So ang experience ko sa Vios is guys is sobrang tipid siya. Okay yung performance, wala akong masyadong dito problema. Bale yung full tank namin is 2.5 dati. Kwento ko lang sa inyo, yung 2.5 dati yung full tank namin papuntang Baguio tapos Ilocos. Dito sa Cavite nag full tank kami, tapos nakarating kami sa Baguio, kalahati lang yung nabawas pagdating namin ng Baguio. Okay? Tapos nung umuwi kami ng Ilocos, di pa ako nagpapagas sa Baguio, kalahati pa lang siya. Pagdating namin ng Ilocos Norte, siya guys, may natira pang 2 bar. So matipid siya guys kasi considering na Baguio tsaka Ilocos yun, tuloy-tuloy yung biyahe kasi yung mga expressway, tapos yung mga highway kasi probinsya siya. Unlike kapag city driving guys is matakaw siya sa gas.
unfortunately, kasi 10 kilometers per liter ata pag city driving. Kapag ano naman, kapag long drive is pumapalo siya ng 15 pataas. Hindi ko lang gusto dito sa Vios na sasakyan ko is guys is wala siyang air vent sa likod. So kapag ano kami, lumalabas kaming family is mainit sa likod. Pwede naman lakasan pero dito sa likod kasi walang aircon. So yun yung hinahanap ng mga bata. So yung I think yung Toyota Vios na 80 is meron air vent sa likod, yung top of the line nila. Tapos hybrid pa. So far ang masasabi ko dito sa ano guys, dito sa Toyota Vios ko is for 4 years and 7 months is swabe siya. Wala akong masyadong problema, tapos fuel efficient pa, tapos ano siya guys, yung forma niya is madami nang lumabas na bago pero nakikisabay pa rin siya sa mga bagong model. So yun lang guys yung review ko tapos mga experience ko dito sa Vios ng 4 years and 7 months. So update ko kayo sa pag na-fully paid ko tong sasakyan, ibebenta ko ba or mag-upgrade ako or may babaguhin ako. So yun lang guys, that's all for my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. Again, this is Cheyano and I will see you again next time. Bye!